Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! So for today's video mga ka-farmers, ay share ko po sa inyo ang katanungan na isa nating ka-farmer kung pwede bang paliguan ang buntis na inahin mga ka-farmers. So dito po sa amin mga ka-farmers, kapag buntis po ang inahin ay palagi po namin yung pinapaliguan. Or palagi po talaga namin yung binabasa mga ka-farmers, lalo na kapag mainit ang panahon. Pwera na lang mga ka-farmers yung palaging maulan na panahon. Normally, kiniginaw po ang ating baboy niyan mga ka-farmers. So, hindi po talaga namin yan pinapaliguan kapag maulan ang panahon. Dahil kapag nilalamig din naman yung ating mga baboy, kapag sobra na po yung lamig na mararamdaman nila mga ka-farmers, ay magkakasakit po yan sila. So, yan po ang time na hindi natin dapat paliguan ang buntis na inahin. Dapat kasi maingat tayo mga ka-farmers sa pagbuntis ang ating inahin dahil kung prone po yan sila sa pagkakasakit. At dito sa amin, hindi kami gumagamit ng mga gamot mga ka-farmers or any antibiotic or paracetamol kapag buntis ang aming inahin. Kahit na pwede po siya sa buntis mga ka-farmers, ang dito lang po sa amin as much as possible, kung pwede po yung mga organic or herbal na gamot, yan po ang ginagamit namin mga ka-farmers. Pero sa awa ng Diyos, itong inahin namin ngayon na manganak sa Sabado ay hindi po siya naka-experience ng pagkakasakit mga ka-farmers during sa kanyang pregnancy. So, inaalagaan po talaga namin mabuti ang ganyan mga ka-farmers. So, back to our topic, kung pwede bang paliguan ang buntis na inahin, yes, pwede po natin yan paliguan mga ka-farmers as long as mainit po ang panahon. So, dito sa amin, kapag mainit po ang panahon ay sa umaga, tanghali at hapon ay pinapaliguan namin sila mga ka-farmers. Hindi na kami nagpapaligo sa gabi. Although merong mga hog raisers na pinapaliguan pa nila kapag gabi ang kanilang inahin dahil yung sa tingin nila mga ka-farmers, hinihingal. Ang buntis kasi na baboy, normal lang po na hinihingal sila lalo na kapag malaki na po yung kanilang tiyan mga ka-farmers. So dito sa amin, hindi na kami nagpapaligo sa gabi. Alam nyo na kapag gabi malamig mga ka-farmers, so hindi na rin po yan mabuti. Hindi rin mabuti mga ka-farmers na hindi natin palaging paliguan ang ating inahin, yung buntis nating inahin kapag mainit ang panahon dahil once mainit ang kanilang katawan mga ka-farmers, may tendency na yung mga developing pa na mga biik, posible na hindi matuloy yung development niya mga ka-farmers dahil parang maluluto po yan sa init ng kanilang katawan. That's why merong mga baboy na kung mga anak sila, meron silang tinatawag na mummified na biik mga ka-farmers, yung parang bluish siya na hindi ma-develop dahil isa po yan sa rason na naluluto po siya sa init mga ka-farmers. Although meron ding ibang rason na nangyari yan mga ka-farmers, pero usually ganyan po mga ka-farmers, yan po ang nagiging rason kung bakit po yan nangyayari. Then, meron ding iba na kakaunti lang po yung biik kasi yung similya ay natutunaw lang po siya sa init mga ka-farmers. Kaya, dapat tayong mga hog raisers ay alamin muna natin kung kailan natin dapat paliguan ang ating mga baboy at kung kailan naman hindi natin paliguan. Dahil meron kasi ibang lugar na malamig mga ka-farmers. So, ang ginagawa nila, hindi nila palaging pinapaliguan ang kanilang inahin. Then, meron din namang lugar na mainit mga ka-farmers. So, kailangan talaga na palagi nating paliguan. So, ganyan po dito sa amin mga ka-farmers. So, I think yung ibang mga ka-farmers natin dyan ay the same din yung practice nila. So, ngayon mga ka-farmers, itong inahin natin, si Ara, ay manganak po siya sa Sabado mga ka-farmers. So far, okay po yung pagbubuntis niya. So, I pray na magrami din yung kanyang mga biik mga ka-farmers. So, ayan po siya mga ka-farmers. Ara! So, Pietrain po ito mga ka-farmers. Ito po yung first time ko na mag-alaga ng Pietrain. Dahil dati, yung mga inalagaan ko mga ka-farmers ay large white, dorok, yung mga ganyan mga ka-farmers. Pero, sa tingin ko po, mabait siya mga ka-farmers.
sana lang maalaga din siya sa mga biik kasi meron talagang baboy mga ka-farmers na maalaga sa biik. Meron ding mga baboy na hindi masyadong maalaga sa mga biik. Kaya kung ganyan yung inahin natin, ay perwisyo siya ng kaunti sa ating mga hog raisers kapag hindi masyadong maalaga sa biik yung ating mga inahin. Dati nakatry kami mga ka-farmers ng inahin na sobra po siyang maalaga sa biik mga ka-farmers. Wala talagang mamamatay sa kanyang mga biik dahil hindi niya matapakan. Then kung higa siya mga ka-farmers, talagang napaka-gentle niya. Sobrang bait po talaga ng inahin na yun mga ka-farmers. Yun po ang pinakamatanda naming inahin. Siya din yung pinakamalaki. Ngunit na-dispose namin siya nung panahon ng ASF mga ka-farmers dahil kailangan po. So, ayan, ayan, makikita nyo po, lumalawit na po yung tiyan ni Ara. Pero di ko pa na-testing mga ka-farmers kung meron na bang lumalabas na gatas. 109 days pa kasi ngayon ang kanyang pagbubuntis. So, malapit na po talaga mga ka-farmers dahil yung baboy ay manganak siya at 114 days. So, thank you for watching mga ka-farmers. Please subscribe for more farming tutorials. Bye-bye!